Nanakawan kasi ako. Ate, do your makeup na nagkikwento about sa naranasan mo sa bintana. Pag-iisipan ko muna kung sasabihin ko or ikikwento ko sa inyo ha. Wait lang. Yun na nga, nanakawan kasi ako. Alam nyo ba, grabe yung trauma nun sa akin na as in. Hindi talaga ako nakafocus sa lahat ng ginagawa ko. Ano lang naman, yung mga ilang araw lang naman kasi first time ko rin kasing naranasan yung ganong bagay. As in sa buong buhay ko. Nakikita ko lang kasi yun dun sa mga napapanood ko, sa mga balita, minsan naman sa Facebook, sa TikTok, or minsan naman kwento-kwento lang ng mga friend or katrabaho. Alam nyo ba nga, kapag nakakanood ako ng mga ganun, halimbawa yung nanakawan, ganyan, ang dami kong nasasabi na, kung ako yan, ganito yung gagawin ko, ganyan. Pero kapag andun ka na sa sitwasyon, grabe, ang hirap pala, na para bang binuhusan ka ng malamig na tubig at na-stuck ka na ng ganun. Oh. Hindi naman sa pagiging OA ha, pero as in wala talaga akong nagawaan nun. Umiyak talaga ako kasi, ate, iyakin kasi ako. Kunting ano lang talaga iiyak ako kasi hindi ko alam yung gagawin ko nun. Mag-isa pa ako dito sa boarding house, wala akong kasama. Ganito kasi yung nangyari, patulog na kasi ako nun. Hindi na pa naman ako as in yung totaling tulog na tulog na. Alam nyo yung parang nagmumuni-muni ka lang bago ka matulog kasi alam nyo ba nung time na yun wala talaga akong balak matulog kasi as in hindi ako inaantok ganyan kaso nga nalobat naman na itong cellphone ko. Kailangan kong i-charge. As in nakahiga lang ako dun sa may cellphone ko habang nag-charge, nag-iisip-isip ng ganyan-ganyan. Tapos may naririnig akong kaya mas ba, ganun. Syempre, binaliwal ako lang yun kasi nga, alam ko naman na mga ganong oras, mga ano na yun, around 12, ganyan, mga 12:20, ganyan. Alam ko kasi, sa mga ganong oras talaga, yung mga ka-boardmate ko lumalabas pa, ganyan. Kaya sabi ko, sila lang. Yung kasi kasi dati naranasan ko na rin yun na tumitingin ako dito sa bintana, ganyan, sila lang naman. Kaya, kumbaga, nakampanti ako. And then, feeling ko iba na talaga yung parang nasa likod ko lang yung mga naririnig-rinig kong kayamas. Tapos, yun, sabi ko, wala, yan, hindi ko talaga as in siya tiningnan. Tapos, minsan, tumatahimik, ganyan. And then, yung last na ingay na talaga, para bang, as in, parang sa likod ko lang naririnig ko yung tunog-tunog. Yun, tumingin na ako. And then, pagtingin ko, gulat ko, girl, yun, may lalaki ako nakita dito sa bintana, and then, yun nga, yung bag ko, nakuha na niya, ganyan, and wala na akong nagawa, nakita ko naman siya, kaso nga lang, yun, tumakbo na, and, akala ko kasi prank lang, as in talaga, akala ko prank lang, akala ko yung boyfriend ko, akala ko nga ni sining, akala ko kaibigan ko, ganyan, na pinaprank ako, inabot-abot yung bag ko, kasi, wala namang ibang nakakaalam dito sa boarding house ko, and then, wala din nakakaalam na nabukas yung bintana. Ang reason naman kung bakit bukas yung bintana, 'di ba? Ang init-init. Kapag nakalakas yung mga bintana dito, as in nagmo-moist, as in nagbabasa-basa yung sahig, ganyan, tapos yung sa may damitan namin, yung higaan namin, kaya binubuksan talaga namin, pero hindi naman yung bukas-bukas na sobrang bukas, yung parang kung saan yung nakaganon lang ng konti. Ang galing niya nga kasi ang super duper dami niyang ginamit na pang-abot, yung sa map yung ganyan. Tapos paglabas dito namin, nagtingin pa dito sa labas, ako pala yung una. Ang ginamit niya nga yun, ang dami niyang pinangsungkit-sungkit. Tapos nung naglalaba ako, napansin namin yung ibang map na andun sa bangko, sa upuan na yun. Tapos yung tangkay nung map nga nung ka-boarding ko is natanggal. Super duper daw nun, tigas nung pagkakabit. Medyo mahaba-haba ito, parang hindi ko matatapos kasi ilang minuto na lang yung memory ng cellphone ko. 5 minutes na lang, 3:50 na 3 minutes and 52 seconds na. May kasalanan din naman ako dun kasi nga bukas yung bintana. Meron pa naman siyang kortina. Tapos, hindi ko rin naman inaasahan na may mangyayaring ganun kasi ang tagal-tagal na namin dito, mag-isang taon na kami. Ngayon ko lang naranasan yung ganun. Grabe talagang iyak ko noon na para ba akong nawala ng 10 milyon or ng mahal sa buhay. Grabe kasi kinakabahan talaga ako, takot kung sino-sinong tinawagan ko. Tinawagan ko yung mga kawork ko, yung kapatid ko, ganyan, yung mga kapatid ng boyfriend ko kasi wala ako nung makausap kasi nga dito naman yung mga ka-boardmate ko. Hindi rin sila nagbukas kasi natatakot siguro sila kung sino yung nagkakatok sa kanila. Kung matukatok ako sa kanila ganun. Siguro natakot, ganyan. Tapos dun sa may-ari, nagkatok din ako kasi syempre anong oras baka natatakot sila kung sino lang yun. Tapos yun lalo ako dun, kinabahan talaga ako dun, bumukas nga lang, biglang tumunog yung cellphone ko, bumukas lang, kinabahan talaga ako na, ang okay ko na talaga nung that time, pero wala, hindi nyo naman ako masisi kasi first time ko maranasan yun, tapos ganun pa, wala pa akong kasama, wala akong makausap, ganyan. Ang laki din talaga ng laman nun mamamatay na, mag-comment kayo dyan ng part 2 ha, hintayin nyo yung part 2 ko, mag-delete lang ako kasi talagang memory full na, mag-comment kayo dyan part 2 ha, okay.